Binansagang pugad ng mga siga dito sa Tondo. May nagbabagang balita. Oras na para malaman natin ang ating State of the Nation. Nagbabagang ihawa ng barbecue pala. Mula sa kinikilala ritong barbecue queen, si Lani. Pasensya na raw kung hindi siya masyadong nakapag-ayos. Hirap daw kasi siya sa buhay. Ang kinikita niya sa pagbabarbecue, pinaiikot lang niya bilang puhunan. Sobrang hirap po, lalo na sa sitwasyon namin, 3 yung anak namin na nag-aaral lahat. Yung pagbabarbecue kasi is malaking tulong din kasi kung halimbawang kapos na kapos talaga kami, kahit paano napaghuhugutan ko. Pero ang talaga raw problema niya, tuwing meron silang pagtitipon o family reunion, wala siyang mabili sa ukay-ukay na magagarang damit na magkakasya sa kanya. Sa pagbili naman ng damit, talagang ang hirap. Paulit-ulit naman yung sinusot ko kung ano yung magkasya sa akin. Kaya naman si Lani na-excite nung nakita sa Facebook fanpage ng Kapuso Mo Jessica Soho na muli kong ipamimigay ang ilan sa aking mga damit sa mga mapipiling magko-comment. Aksidente lang yung pag-open ko nung FB nung time na yun. Tapos nakita ko yung nakalagay doon na kung merong gustong pagbigyan ng mga clothes ni Miss Jessica. Matagal ko nang gusto magkaroon nun. Wala lang opportunity. Nung time na yun, parang blessings na rin yun na nakita ko yun. So nag-try lang ako mag-comment kahit ang dami-dami nagko-comment doon. Kasama ang Kuliglig Squad, sinorpresa namin siya. Tita! Tita Lani! May sorpresa kami sa inyo galing kay Miss Jessica Soho! Guys, come on! Ito na po, tita! Hindi na itago ni Lani ang ngiti. Tita, pumili pa kayo ng tatlo! Kasya ba? Ito yun. Ito, tita, oh. Tsaka yun lang siya dulo, gusto ko yun. Specialty, tita. Hindi kasya. Wala kayong arms ko. Tita, pili po, tita. Pili po. Tita, try mo to. Magaganda po. Tapos, may magagamit na ako pag may mga formal at talagang pupunta. Sige nga Lani, pag-initin pa natin lalo ang pagbabalita. Ayon sa mga eksperto, may pagtaas daw ng presyo ng barbecue sa ating bansa. At live mula sa Tondo, nag-uulat si Joseph Bongbong. Joseph, ano daw ang dahilan at nagtaas ang presyo ng barbecue? Yes, Jessica, ayon sa mga eksperto, magkakaroon nga ng pagtaas ng barbecue. Sa isaw na 10 pesos, ay mapupunta sa 12 pesos. Ang tenga ng baboy na 15 pesos, ay mapupunta sa 20 pesos. Hindi alam kung anong dahilan. Ang nakikita lang ng dahilan ay pagtaas daw ng stick. Balik sa'yo, Jessica. Maraming salamat, Joseph. Pak! Pak! Mag 360-degree shot muna sa luneta. Sa araw na ito, dumalo si Lani sa pa-barbecue party ng kanilang pamilya ngayong Father's Day. Suot-suot ang bago niyang damit. Hindi baling mausukan, rampa! Pero ang talagang target namin na bigyan ng mga damit sa linggong ito dahil back to school na mga dakila nating guro. Silang namahala sa katatapos na eleksyon. Hindi pa napapahinga. Sabak naman agad sa back to school. Tunay ngang dakila ang ating mga guro. Kaya ang ilan sa kanila may matatanggap na sorpresa. Sino may kapatid ditong maliit na bata? Ang grade 2 teacher na si Arlene, 19 years nang nagtuturo sa Malinta Elementary School sa Cavite. Kahit halos magdadalawang dekada na siyang teacher, ilang beses na rin daw naisipan ni Arlene na bitawan na ang pagtuturo. Pakiramdam daw kasi niya, kulang ang nailalaan niyang oras para sa kanyang mga anak. Isa siyang single mother. Nagagalit ako pag ang pupil ko hindi marunong magbasa. Pinapabalik ko para turuan ko. Pero yung anak ko, hindi siya marunong magbasa. Yun ang masakit, na hindi ko napabasa masyado yung anak ko. Gayunpaman, mahal daw talaga ni Arlene ang pagtuturo. Yun nga lang, dahil araw-araw ang klase, mabilis daw maluma ang kanyang mga damit. At dahil saludo kami kung paano niya naipagsasabay ang kanyang propesyon at pagiging single mother, isa si Teacher Arlene sa mga napili naming sorpresahin. Nagulat ako. Ito ang gusto ko. Matingkad ang kulay niya. Para akong executive. Ay, ito. Ito.
Ma'am Jess, parang ako na yung papalit sa inyo sa show nyo. Oras na para malaman ninyo ang ating State of the Nation with Arlen Faith C. Rosana. Ang huli naman nating pagkakalooban ng hiling, si Eleanor, 9 na taon ng guro sa Bonifacio Memorial Elementary School at hindi lang pala basta-basta teacher si Eleanor. Siya lang naman ang kaisa-isang SPED teacher sa paaralang ito o yung nagtuturo sa mga may kapansanan o special needs para mahasa ang kanilang potensyal at malinang ang kanilang pag-unlad sa kabila ng kanilang kalagayan. Mas pinili ko siya kahit alam kong mahirap dahil nagturo ako ng regular, mahirap na. So, doble o triple pa yung hirap pag-SPED. Bagamat hindi kalakihan ng sweldo, sapat na raw ito. Nakikita raw kasi niya sa mga tinuturuan niyang special children ang dapat sanay magiging anak niya. Dahil sa high blood, iniluwal ni Teacher Eleanor ang kanyang supling kahit wala pa ito sa hustong buwan, premature. At ayon sa mga doktor, maaari raw lumaking special child pero agad itong binawian ng buhay. At nang dahil sa karanasang ito, mas naging determinado si Teacher Eleanor na magturo sa mga special children kahit pa siya mismo minsan na ring nakaranas ng diskriminasyon. Gusto ko magturo ng SPED kasi isa kong way na maipakita ko sa anak ko na mahal ko siya kahit hindi ko siya kasama ngayon. Sa kanila ko na lang na-expression. Dapat na ibinigay kong pagmamahal sa anak ko. Doble pa. Kasi mas kailangan nila yung teacher na magtuturo sa kanila ng tama. Nito lang Miyerkules, nagtungo ako sa eskwelahan kung saan nagtuturo si Teacher Eleanor. Ang akala ng mga bata, magfa-fire drill lang sila. Isinabay na namin dito ang handog naming sorpresa para kay Teacher Eleanor. Magandang araw, mga bata! Okay ba kayo dyan? Bang! Alerto naman ng mga estudyante ng Bonifacio Memorial Elementary School. Isang masigabong palakpakan nga dyan. Yan. Meron lang ako mga tanong sa inyo. Una, kilala nyo ba ang teacher na ito na palaging nakasuot ng kulay dilaw? Paborito niya raw kasi ang kulay na ito. Pangalawa, siya ang kaisa-isang babaeng teacher na nagmomotor. Sino kaya siya? Pangatlo, sino itong teacher na ito na pinakamalusog, katulad ko, at pinaka-cute? Talaga? Pang-apat, sino itong teacher na ito na sobrang hilig daw sa pagme-makeup? At pang-limang clue, siya ang kaisa-isang SPED teacher sa school na ito. Sino siya? Alam naman ng mga bata, so sirit na. Siya po, walang iba kundi si Ma'am Eleanor Amoyo. Meron ho akong sorpresa para sa kanya. Tawagin na natin si Ma'am Eleanor. Ma'am Eleanor. Hello po. Kamusta po kayo? Okay po ba kayo? Oh, may sorpresa ho kami para sa inyo. Bibigyan namin kayo ng mga damit ko. Sana magamit niyo ho dito sa eskwela. Salamat po. Ito ho. Pili ho kayo. Pili ho kayo, Ma'am Eleanor, ng 3. Ayan. Parang magkasing-cute naman kami ni Ma'am Eleanor. 3 po. Ayan, para may kulay rosas naman. Ayan, nakapili ng mga bata si Ma'am Eleanor. Meron siyang sorpresa mula sa amin, sa kapuso mo, Jessica Soho. Thank you po, Ma'am Jessica Soho. At idol ko po kayo. At nakita ko po kayo ngayon talaga. At maraming salamat po sa Bonifacio Memorial Elementary School. Mula po sa amin po nung guro, mga kapwa ko po guro, at mga magulang at aming mga estudyante po. Mabuhay po tayong lahat.
Salamat po. Thank you po. Sana po makatulong kami sa inyo. Opo. Matapos ang surprise, makeover muna para kay Teacher Eleanor. Ito ang inyong kapuso mo, Eleanor Amoyo. Ang iba pa pong natirang mga damit, ipinamigay na rin namin sa iba pang mga nanay at mga teacher na umantig sa aming damdamin sa kanilang mga comment. Jessica Soho, ito na po yung napili ko. Maraming salamat po. Wala sa damit yan, nasa nagdadala at kung paano nila dinadala ang kanilang mga problema, yan ang tunay na kahanga-hanga.